Hello again, ganda Kachika Life! Kumusta po kayo mga Kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. For today's video, pag-usapan po natin itong trending na pinag-uusapan ngayon po sa social media. Dusting You! Nililigawan na nga ba itong si Miss Bianca de Vera? Iba-iba ang nararamdaman ni Dusting You sa mga napapanood niyong video clips ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Merong nakakakilig, nakakalungkot at nakakainis minsan. Pero one thing is for sure, nakakamiss sa loob nga po ng bahay ni Kuya. Yun ang talagang napifeel ko. Sabi nga po ni Dustin nang ma-interview nga po noong August 4, 2025, Lunes ng gabi. Level up ang popularity ng housemate sa nakaraang edisyon ng PBB. Pang-ayon nga po ni Dustin, yeah, of course, grabe binago niya ang buhay ko, super talaga. Number 1 syempre sa karir, laking tulong talaga ang PBB. Lalo pa ngayon parang everyday may trabaho, may mga guesting so positive naman. Pangalawa sa business, ang laki at ang daming kumakain. Sabi pa nga po ni Mr. Dustin, nagulat ako paglabas ko, grabe, lagi kaming full house sa restaurant so nakakatuwa ito. At dahil naman yun sa PBB, hindi naman natin maitatanggi na lahat naman ng housemate talaga namang malaki ang nakuhang tulong. Ang restaurant business ni Dustin ay ang Eraya na nasa Wilson Street, Corporation B. Quibera, San Juan City, Metro Manila. Wala pa itong isang taon. Fusion ng Southwest Asian Cuisine ang menu. Sa Sanskrit, ang ibig sabihin ng Eraya ay fortune favorite o maswerte. Araw-araw raw ay nagpupunta si Dustin sa Eraya. Ang mentor niya sa pagninegosyo ay ang kaibigan nga pong si Mr. David Licauco. Kasi dati noong sobrang vacant pa ako sa showbiz, wala akong ginagawa pagtatapat nga po ni Mr. Dustin. So kinukulit ko lang yung mga negosyo niya. Kumbaga nakikialam ako, interesado talaga ako. Before Eraya ay may naunang negosyo nga po si Mr. Dustin. Mga fried chicken stalls sa school, isinara na niya iyon. Ang pangalan ng una niyang negosyo ay Una. Plano ni Dustin na magtayo ng iba pang restaurant. For sure, tuloy-tuloy lang. Hindi porke nakapagpatayo na tayo ng isa ay hihinto na tayo. Sagot nga po ni Mr. Dustin. Tuloy lang sa karir, tuloy-tuloy lang hanggat bata pa, sabi pa nito. May nagtanong nga po, meron pa rin bang naughty question sa kanya kaugnay sa paglabas sa bahay ni Kuya? Iyong mga lalaking housemate natatanong tuwing-tuwing na mga piyang ime. Ano ang reaksyon nito? Katulad na magbigay ka ng example, basta yun na yun, nakakasya i-spell out. Pag may nagtatanggap akong ganyan na question, of course nakakatuwa, sagot nga po ni Mr. Dustin. Diba, for fun lang, enjoy lang, nakakatuwa, nakaka-happy, positive lang. Nabuo ang Dasbia tandem na Dustin You at Miss Bianca de Vera sa PBB Celebrity Collab Edition. Loverboy nga po dating noon ni Dustin sa bahay ni Kuya, talaga pang ipupor siya si Bianca. Natigilan si Dustin bago sumagot, well, ako naman ever since, loverboy naman talaga ako. Marami nga pong kinili sa proposal niya para makadate nga po si Miss Bianca sa GMA Gala 2025. Nakapangiti nga po si Mr. Dustin, si Bianca naman talaga, parang she's really one of the genuine person na nakilala ko sa bahay ni Kuya. For me, deserve niya yon. Yung mga ganong surprises, deserve niya yon na matreat na special kasi napakabuting tao po niya. Kung mapapansin po natin, para talagang po nagkagusto talaga siya kay Bianca sa loob nga po ng bahay ni Kuya. At paglabas ay ganun pa rin po ba ang feelings nito? Tanong po sa kanya. Of course, kasi ang PBB reality show naman yon. Naku, merong nakaka-inlove in laban pero sa loob ng bahay, pero paglabas ay wali na at iba na ang dynamics. At totoo po ba? Well, siguro deep lang talaga ay nabuo namin ni Bianca sa agnya po ni Mr. Dustin. Kaya siguro kahit anong mangyari, magiging friends pa rin talaga kami. Friends lang? Yun ang tanong po sa kanya na nag-i-interview. I mean, kung mangyari yun, hindi naman natin inaasahan na hindi namin makukontinue yung gusto namin. For sure, dahil sa nabuo namin sa PBB, talagang magiging magkaibigan ulit kami, sagot nga po ni Mr. Dustin. As of now, meron ba siyang seryosong hakbang para tuluyang magkamumutihan nga po sila ni Miss Bianca? Tanong po muli sa kanya. Well, same pa rin po. Hindi ako nagbabago sa kanya. Kung ano ako noon sa loob ng bahay ni Kuya, ganun pa rin ako ngayon. Matiin na sagot nga po ni Mr. Dustin. Hindi ako magbabago, pinamis ko yan. Lahat ng promise ko sa kanya, tutuparin natin. Pag may problema siya, andito ako para damayan siya always syempre. Gusto, ganun pa rin po. Basta kung ano yung promise ko sa loob ng bahay ni Kuya, ganun pa rin at walang magbabago. Interesting kung may project together sila ni Dustin You, Bianca de Vera at Will Ashley, Love Triangle. Okay daw yon kay Mr. Dustin, sagot nito. Kahit anong project yon, tatanggapin natin, sambit nito.
Sakali magbibida si ni Bianca sa pelikula, anong tipo ang gusto niyang gawin? Tanong po muli sa kanya. Oh wow, siguro ako, fan kasi ako ng Katniel. Yung mga ganong rom-com na story, sabi ni Mr. Dustin. Kasama nga po si Mr. Dustin sa MMFF 2025 official entry ng Regal Films Entertainment, yung horror trilogy ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origin. Nandoon siya sa 3rd episode, Future nga po ang title. Kasama nga po niya si Mr. Richard Gutierrez at Anibane Alawi sa direksyon nga po ni Ian Lorenzo. Hindi pa nga po alam ni Dustin kung ano talaga ang role niya rito dahil mag-storycon pa lang po sila. Nagkasama noon sina Dustin at Ivana sa PBB, ano feeling niya na makakasama niya ulit si Ivana sa movie? Tanong muli po sa kanya. Well, Ivana Alawi yan syempre. Sabi ko nga sa kanya sa loob ng bahay ni Kuya, idol ko na siya. Lahat nga po ni Mr. Dustin. Napaka-magandang babae ni Ivana at napaka-humble as in. Yun yung isa sa hinahangaan ko sa kanya. So ngayon na nakaka-work ko siya sa Shake, Rattle and Roll, of course, sobrang excited nga po. Baka mag-worry daw ang Dasbea fans dahil makaka-work nila si Ivana. Bakit? Well, tingin ko hindi naman po sa pahayag na pong sagot ni Mr. Dustin. Kasi yung story naman, hindi naman siya love story. Ano siya, action, tama po ba? Basta yun ang sabi sa akin, action. Tapos makakasama po nga rito si Mr. Richard Gutierrez saka si Miss Ivana Alawi. Samantala, dumako naman po tayo sa update about po kay Miss Catherine Bernardo. Muli na naman po iniintriga ang kaibigan or dati nga pong BFF ni Miss Catherine Bernardo na si Miss Trina Kolotwotenko. Kung dinedma at may pakritik post nga po ang atletang BFF, best friend nga po ni Miss Catherine Bernardo na si Miss Trina Kolotwotenko noong birthday ng actress last March 26, 2024. May sweet birthday entry naman ito sa kaarawan ngayon. May isa pa nilang BFF na si Miss Aris De Santos na nakabase na nga po sa Australia. Binalikan talaga ng mga basher sa social media ng mga celebrity ang na-screenshot nilang Instagram story post dito sa star player ng Pilipinas Aguilas Women's Basketball Team. Noong March 26, 2024, mismong araw nga po ng birthday ni Miss Catherine Bernardo. Sa IG story kasi ni Miss Trina, makikita ang larawan ng golf course sa sunset ang background at mababasa rin ang caption na "What a beautiful day to Los Sambols." Binigyan nga po ito ng kulay ng mga netizen or sabihin natin basher, mga komoda pa nga na tila pasaring daw ito sa friendship nila ni Miss Catherine. Kahit wala namang sinasabi sina Miss Trina at Miss Catherine na may pinagdaraanan ng friendship nila, malakas nga po ang hinala ng mga followers nila or mga sumusuporta sa kanya may naganap na awayan o tampuhan sa magkaibigan. Isa nga ang ginamit nila para sabihing deadma raw ni Trina sa special day si Miss Catherine. Missing in action na rin lately ang atleta sa mga ganap ng Asia Superstar at least vacation ni Miss Catherine sa Australia ay si Aris lang ang kasama. Ang isyong binabato sa sinasabing friendship, full out di umano ni Miss Catherine at Miss Trina ay ang pagkakalink na ng actress kay Mayor Mark Alcala. Malapit na kaibigan din kasi ni Miss Trina ang isang dating girlfriend ng politician. Ang chika nga po ng pakilamera mga netizen o sabihin nating basher, tila hindi raw bet ni Miss Trina ang ginawa ng lalaki sa kaibigan niya at hindi daw niya gusto ang atleta sa pagkakaaling kay Miss Catherine sa nasabing alkalde. Nakakabilib po talaga itong mga netizen na magaling maghanap ng mga digital footprint bilang resibo na magagamit at makakabit nila ang mga latest issue ng mga celebrity. Samantala, sana nga po ay linawin nga po ni Miss Catherine at Miss Trina ang patuloy na pag-iintriga sa kanilang pagkakaibigan. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Ito po nga po, may update po ako sa isang anchor na napakabuti at napakagaling. Kinabiliban ko nga po ito si Monique Tozon, ang showbiz anchor ng Agenda, primetime newscast ng Billionaire News Channel. Masasabing sakalam na nga siya dahil mga bigating celebrity na ang nakakasalamuha at nakakakwentuhan nga po nito. Sa kanyang social media account nga ay binida nga po ni Monique ang pag-attend niya sa isang event kung saan nakachikahan nga po niya sina Miss Marian Rivera, Mr. Alden Richard at Miss Judy Ann Santos. Sabi nga po ni Miss Monique, honor siya na nakiselebrate sa iconic milestone na pinuntahan kasama sina Maria, Alden, Juday at iba pang mga celebrities na nanduroon. Marami naman po natutuwa na madalas na nilang nakikita si Miss Monique sa mga ganoong event. Paborito nga raw nilang panoorin ang Agenda dahil sa nasabing showbiz anchor. In fairness, beauty ni Miss Monique at talaga namang pansinin ng kanyang itsura sa mga event na pinupuntahan nito. At syempre, marami nga po ang nagagalingan sa kanya at isa na po tayo doon. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito,
subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.